Yun. Guys, lahat kasi guys ng mga winning trades natin, pero ngayon kasi sa buy pa lang yung nagawa ko. Hindi ko pa nagawa yung mga sell. Gumawa kasi ako guys ng GC. Ito guys, gumawa ko ng GC, tapos doon ko pinapasa. Kumbaga naka-private 'yon, sa ako lang yung nakapagpasa doon. Hindi kayo pwedeng mag-chat doon kasi naka-private. Ang purpose noon, ano 'yun, A plus trader winning trades. Lahat ng mga winning setup natin pinapasa ko doon para just in case lang na malaking tulong yun guys, kasi ganito yan. Example, may nakita kayong ganitong setup. Example, kunwari may nakita kayong ganitong setup. Alam niyo na kagad kung paano papasukan yan. Kasi titingnan mo yung picture, kung anong time frame, kung ano yan, kung paano nangyari, kung saan ka nang titik profit, at least 1:2. Okay, kaya yun, naisip ko, sabi ko, oo nga no, kasi ginagawa ko yan sa sarili ko eh. What if gumawa kaya ako ng GC, tapos i-add ko yun dan lahat. Ipasa ko na lang yung link guys, ipapasa ko na lang sa GC natin. Okay, kung yung iba yung hindi makakasali, hindi nila makita, okay lang, bahala na sila doon. Pero guys, unahan niyo na kagad, pumasok kayo kagad doon. Kasi napansin niyo 'di ba, yung group chat natin sa live chat compare sa updates, hindi magkapareho. Ibig sabihin, parang yung iba hindi interesado. Kaya yun, kumbaga nag-join lang talaga. Kaya hayaan natin sila. Ito para sa mga ano lang, sa mga interested lang talaga. Pero syempre makakatulong talaga yun kasi imagine mo winning setup na ha. Ibig sabihin pag nakita mo to yung setup sa ganitong senaryo, yan may chance ka na ito, pwede ko tong entryhan kasi winning setup to eh. Okay, kumbaga dagdag confluence lang natin. Parang katulad nito, ito. Yan, ito pinicturean ko to, pinasa ko to lahat ito. Ito yung gold 4-hour time frame. Dito siya nag-breakout. Yan, dito. Yan, nag-breakout siya dyan. Ito, breakout to ha, pag iso mo. Pag dito, titingnan mo hindi sa breakout. Pero kung titingnan mo maigi, sa zoom, breakout yan. Ilang beses ko itong na-zoom eh. Ito, breakout yan oh. Kung ilalapit mong maigi, ayan oh. Yan, breakout yan. Yan, ito, breakout yan. Lahat yan. Lahat to guys, lahat ng mga winning trades, pinapasa ko doon. Kaya every time na may setup, ako mismo tumitingin din ako para at least ma-remind ako. Wait lang, parang nakita ko na to ha. Nakita ko na yung ganitong setup ha. O diba, malaking ano yun. Ayun, ngayon, tama. Tapos makita nyo yung time frame kung paano papasukan. Nandun. Yun lang, walang wordings doon. Wala kasi may updates na tayo eh. Ano lang yun, puro setup lang talaga lahat doon. Hindi ako magsasalita doon, walang salitaan doon lahat. Puro setup lang. Para hindi matabunan. Ito katulad nito. Yung USD CAD naman, dito kasi siya nag-valid breakout. Ito, tingnan nyo guys ha. Ito, may valid breakout dito. Ito yung BIC. Yan. Ito yung valid breakout. Ito yung candle na to, dalawa, at least 1:2. Tingnan nyo kung anong nangyari. Yan, nag-retest lang. Kunwari, dito ka nag-entry, kunwari, sa imbalance or sa green, basta sa green box. Tapos syempre, ito yung last swing, di ba? Ito yung last swing. Dito ka maglalagay ng stop loss. Tapos, kunwari target mo dito. Yan, dito. Or 1:2 lang. 1:2. Coach, paano ka ng 1:2? Ito guys, oh, yung sa taas, ito yan, risk reward ratio 1:2 yan. Pag 3, yan, 1:3. Ang stop loss pips naman, ito naman yon, 62 pips. Ito sa baba, 62.9. Okay, sa TP naman, yan pwede ka rin tumingin dito, 151 pips. Yan, pero sa akin sa TP dito, hinayaan ko na. Okay. Yun, tama. Ayun, umalis yung isa. Okay na yan. Naka-record na ba to? Ayun, naka-record naman. Okay. Yan. Lahat guys, lahat. Ito. Ito kung paano pasukan. Guys, tingnan nyo lahat ha. Nagiging ilang beses ko itong ni-review eh. Sabi ko, pag may ganitong setup, guys, entryhan nyo lang kagad. Basta may valid breakout. Ito, yung sinasabi ko na continuation pattern, parang ganito, ito.
Pag may makita kayong ganito, may W, yan. Tapos biglang umangat, gumanon, tapos biglang nag-pullback. Ganyan lagi guys, nag-pullback. Yan. Pag may nakita kayong ganyan, automatic yan, continuation pattern yan. Parang katulad nito. Oh. Tapos, titingnan mo to. Ito, titingnan mo to kung pasok ba sa 0.618 natin. Katulad nito, ito. Kunin ko yan dito. Pasok sa dyan. Ayan o, pasok. 0.618. Wait lang, parang nag-iba yung setup ah. Wait lang. Ah, ito pala yung natanggal. Wait lang. Kaya parang nanibago ako. Ito ba yun? Ayun. Okay. Oh, tama na. Ito na, ito na, ito. 0.618. Okay. Ito guys, oh, 0.618. Tingnan nyo. Continuation pattern lang siya. At least 1:2 guys. Yan. Pero minsan, ito guys yung isang strategy natin. Paano, coach, saan ako magtitipi dyan? Parang ganito, pag may nakita kayong ganito, kunin nyo to. Ito. Lagyan nyo ng ganito, gamitan nyo ng, ano tawag dito? Trend line. Yan. Tapos, kukunin mo yung trend line, click mo, drag mo dito. Yan. Kunin mo to yung pinakababa. Ito guys, oh, ito. Yung last swing. Kunin mo yan. Yan. Lagay mo lang dyan. Tapos hanggang dito. Dyan ka magtitipi. Pwede mong bawasan minsan ng konti lang. Yan. Isa yan guys sa mga way para tumingin. Pero yung first order block, okay din yun. Pero katulad nito, walang masyadong order block dito. Kaya dito ka titingin sa taas. Ito. Dito ka titingin, no? Sa left side. Yan. Sakto rin. Di ba? Nakita nyo, sakto rin. Pwede ka mag-TP dito sa first order block. At least 1:2 guys, okay na yan. Tapos ito pa lahat. Basta lahat guys, inano ko. Pero buy position pa lang, hindi ko pa nakuha yung sell. Ito guys, oh, 'di ba yung setup natin sell position sa CAD JPY. Actually nag-workout na siya. Nandito yan eh, nag-workout na siya, nagbaba na. Yan, tapos wala lang kasing makitang confirmation kaya hindi ako nakapag-entry diyan. Pero ang nangyari, may nakita kasi akong confirmation. May nakita akong confirmation sa buy side. Kasi yung sell side tapos na eh. Tapos na. Tapos, kung hindi ko sana nakita to yung confirmation, ibig sabihin, parang ano pa, babagsak pa yan. Possible bumagsak pa yan. Kaso, nagkaroon ng valid breakout. Ito, oh, pakita ko sa inyo. Tingnan nyo guys, saan yung valid breakout? Ang reason ulit, bakit hindi ako nag-entry, ito. Gusto ko pumunta dito sa 0.618. Pero na-realize ko na kahit hindi pala pumunta sa 0.618, pero okay guys ha, okay na okay pag pumunta sa 0.618. Mas ano siya, mas okay. Pero sa akin ngayon, may napansin ako na kahit hindi pumunta sa 0.618, pero basta ganito yung pattern. Basta ganito yung pattern na, wait, parang ganito. Yun, dapat breakout to ha, dapat breakout to. It's either valid man yan or fake. Basta breakout lang yan. Basta maging ganito lang yung itsura niya. Yan. Tapos maging ganito. Yan. Tandaan nyo yan guys. Tandaan nyo yan. Continuation pattern yan. Pwedeng makita sa 4 hour. Kunwari yung setup nandito 4 hour or 1 hour. Sa 15 minutes guys, hindi ko to tinitingnan. Sa ano lang sa 4 hour and 1 hour lang. Yan. Katulad na to. Ito. Nakita nyo di ba ulit? Na ulit-ulit. Yan. Tapos bumagsak. Ito. Sumakto sa imbalance. Ito may imbalance dito. Okay. Tapos, sa 1 hour, tingnan nyo guys sa 1 hour. Saan yung valid breakout dyan? Ito guys yung sinasabi ko na pinakapaborito ko sa lahat. Ito yung pinakapaborito ko sa lahat. Ito, yung maayos guys yung pagka-pat. Ito, galing sa taas, baba, taas. Ito maayos na nasusundan natin. Yan. May iba kasi hindi natin masundan eh. Maraming fake. Pero ito guys, solid. Ito, galing dito. Ito guys yung gusto kong i-paliwanag ngayon. Ito kasi yung hinahanap ko lagi.
Ito lang yung hinahanap ng mata ko. At least 2 candles pataas. 2 candles ha. Okay, anong nangyari? 4 yung binigay sa atin. Okay. One leg na one leg. Ngayon, yung pagbaba niya, at least 2 candles ulit. Yun lang yung hinahanap ko na requirements. 2 candles lang. Okay. 2 candles ha. Okay, bumaba na. Ngayon, ito na. Para malaman mo kung valid breakout, ito yung BIC guys oh. Ito. Yan. Ito yung BIC natin. Ito. Yung last candle bago bumagsak. Ito yon. Nakikita nyo ba? Ito guys, ito. Yan. Okay, then nakita ko na yung BIC. At least, ngayon, ang hinahanap natin is at least 2 candles ulit sa breakout. Or 1. Basta 2, 1 or 2, okay na yan. Ito guys, binigyan tayo ng isang candle, tapos pangalawa. 2 candles. Wala lang siya volume. Wala lang siyang volume. Kung may volume, mas okay pa. Okay, pero ngayon kasi sa akin, kahit walang volume yan, basta mag-form siya ng ganito, ng at least 2, tapos pagbagsak 2, tapos at least 2 rin yung pag-breakout. Sa akin, okay na yun. Kahit walang volume. Katulad nito, walang volume. Pero, tingnan nyo guys, oh. Ito yung lagi kong hinahanap eh. Yan, tapos, ito yung nag-breakout. Itong candle na to. Yan. Ito, dalawa na lang sila. Dalawa kasi nagtulong-tulong sila. Yan. Itong candle na yan. Tapos, tingnan nyo guys ha. Tapos yung stop loss dyan sa last swing. Last swing low. Saan yung last swing low? Pag breakout. Ito guys oh. Dito. Ito yung last swing eh. Ito. W. Last swing. Tapos lumipad. Nag-breakout. Ito yung last swing. Kaya mangyayari. Kunwari sobrang taas nito. Pwede kang maglagay dito sa green. Green box. Yan. Tapos stop loss dito. Lagpasan mo ng konti. Yan. Tapos, TP mo, 1:2. Pwede rin, 1:2. Yan. Pwede na. Taas nito. O di ba guys, nag-TP. Sabi kong lupit talaga na ito. Pero guys, hindi ito sa 0.618 ha. Hindi siya 0.618 sa Fibonacci. Kaya naisip ko, sabi ko, sige pwede. Basta makita ko lang to. Kaya ang ginawa ko, pinicturan ko, in-screenshot ko, pinasa ko sa GC. Sa GC na ano na ginagawa ko, na ako lang mag-isa. Ganun. Ako lang, hindi, kay series management pala. Kasi sa kanya ako lagi nagpapasuyo. Kasi ako kasi sa Telegram, na ban yung Telegram ko na hindi ako pwedeng mag-PM sa mga hindi ko kakilala. Pero once na nag-PM kayo sa akin, yun pa lang, dun pa lang ako pwede mag-reply. Tsaka hindi rin ako pwede ewan ko ba anong nangyari sa ano ko. Matagal na to siguro mga 6 months na. Kaya yun, nagpapasuyo ako lagi kaya yung risk management. Ano yan, solid na ano ko yan. Yun yung mga first batch ng mga students ko na sobrang taas ko na, kasama siya. Tapos nung nag-fail ako kasi lack of focus, nawala yung meditation ko, wala. As in, lahat ng mga members ko doon, ginudge talaga ako. Ay, hindi pala magaling si Bulls, ay, hindi pala magaling si ganito. Tapos pinasok pa kami ng mga scammer. Basta mga ganon. Kumbaga yan yung kasama ko na nagstay. As in, dalawa lang talaga sabi ko, bro. Sabi ko, wala na naniniwala sa akin na. Sabi niya, okay lang bro, importante nandito lang naman ako. Sabi ko, sige bro, huwag kang mag-alala. Sabi ko, darating yung time. Kilala mo naman ang ugali ko, di ba? Every day, nag-i-improve tayo. Sabi ko, papatunayan natin sa kanila soon, mag-i-improve tayo. Ayun, ngayon, ano na to guys, yung A+ trader, ano na to, second version na to ng student ko. Yung iba nahila ko dito, pero yung may mga attitude talaga na yung tipong grabe kaya guys sa GC guys, hindi ako masyadong ano diyan. Sa ito guys, real talk lang to. Yung mga okay lang naman yun, pero sa akin kasi kumbaga charge to experience na. Sa akin ina-appreciate ko naman, pero hindi ko masyadong binibigyan talaga ng diin. Kasi sa past experience ko kasi kung sino pa yung taong alam mo yung tipong akala mo maaasahan mo talaga yung tipong coach kaya mo yan coach magbigay ka ng signal na free kasi ganyan as in okay talaga guys pero pag nagbigay ka ng free signal kasi eto yun ha pag panalo ka kasi dyan as in tuwang-tuwa lahat free signal yan eh kumbaga free signal alam ng lahat yung position mo panalo ka tuwang-tuwa silang lahat pero guys isang mali mo lang doon kahit na-explain mo pa na normal yung lose. Isang mali mo lang doon, promise. Yung idol coach, magiging fuck you coach ka na doon. Basta ganun, doon naapektuhan yung psychology ko talaga.
nasabi ko yung pinaghirapan ko talaga na sobrang naapektuhan. Kaya kumbaga may mga okay naman doon sa GC kasi halo-halo doon eh. Pero once kasi na may out of 100, tapos may 5 kasi na parang doon, masama yung ugali. Yun, madadamay lahat. Kaya apektado lahat. Apektuhan talaga ako doon. Kaya sabi ko hindi ako magbibigay na ng free signal. Mentoring na lang. Ayun, ano ko lang yung credit ko lang yun kay Emerson. Kasi yun talaga yung nagtiwala sa akin since day one. Okay. Yan yung admin natin ng GC ngayon ha. Siya yung admin natin. Yun, admin natin yan. Hindi ko yan admin. Ano lang, siya lang gumagawa ng GC natin. Kasi sa kanya ako nagpapasuyo. Guys, tingnan nyo to. Oh. Anyway. Eto guys, so tingnan nyo to. Dito, nag-try lang siya mag-liquidate. Maghahanap lang ng stop loss. Yan, ito, liquidity grab na to. Pero syempre, yung strategy natin, always respectful yan. Ito, tingnan nyo, saan siya nag-candle close? Above. Hindi siya nag-candle close below. Ibig sabihin, ano kasi to guys, yung ganitong strategy kasi guys na tinuturo ko sa inyo, ano to, institutional trade. Ito yung way ng mga bangko, yung whales, yung nagpapagalaw sa market, ito yung style nila paano mag-trades. Ito mismo, kaya tingnan nyo, parang yung box nire-respeto lagi. Ang tagal ko pinag-aralan to, sabi ko, kasi sa isip ko, sabi ko, ano ba yung nagpapagalaw sa market? Yung mga bangko, mga whales, yung mga big boys, yung may mga malalaking funds. Ikaw, magaling ka lang, kumbaga, hindi ikaw, sorry, mali yung words ko. Tayo, retail trader lang tayo. Ito lang yung kapangyarihan natin. Ito yung kapangyarihan natin, kahit million pa yan. Ito lang yung kapangyarihan natin kasi retail trader lang tayo. Yung mga big time na mga basta mayayaman sa market, big time pa lang to hindi pa to grupo. Kumbaga, ito may 3 million, ito may 5 million na funds. Ito lang siya. Never niya mapapagalaw yung market. Never. Pero ito yung hedge fund. Ito yung hedge fund. Ito yan sila. Ganito sila guys kataas. Ibig sabihin, kahit kahit yung technical analysis na to, kahit sobrang galing pa nito sa technical, pag sa technical analysis niya is buy, ito naman technical analysis niya is buy, sobrang galing na ng mga tao na to, sobrang halimaw, sobrang legend, halimaw sa technical analysis. Okay? Pag lahat to buy, tapos ito pag nag-sell to, automatic guys, damay lahat. Walang kwenta yung technical analysis mo pag ito na yung nagpagalaw. Okay, tandaan nyo yan. Kaya hindi ko pinopromote lagi yung TA. Nor, ano lang yun, part yun ng success. Kasi, kaya 10% lang yun. Kaya ito pa rin yung nagpapagalaw sa market. Yung bangko, lahat, mga whales. Ito yung nagmamanipulate. Yung style nila katulad nito. Pero guys, tingnan nyo. Sa isip ko, bakit dito ako mag-ano? Eh di aalamin ko kung anong ginagawa nito. Dapat alam ko kung saan sila nag-i-entry para at least makakasabay ako sa momentum. Ibig sabihin pag nag-sell nito, dapat malaman ko kung saan sila nagsisell, saang banda, mga ganon. Yun yung inaral ko. How to trade like a bank, 'di ba? Sa information dati, ganyan ang pinapasa ko, 'di ba, ginagamit kong words. Ganon kasi kumbaga ang tagal ko pinag-aralan talaga 'yan. Ito yung nagkataon na nung naaralan ko to, siguro pa lang 60% or 70% pa lang. Ito yung sa first batch ko na sobrang daming, 1 month lang guys, biglang pumutok talaga GC ko. Nakilala talaga ako nun, 1 month pa lang. Yung 2,000 ko, yung $1,000 ko naging 4,000 sa 1 week. Pero ang mali ko noon, wala akong risk management. Yun, as in, tapos may psychology ako about trading, ganun, risk management. Pero guys, doon ko na-realize kulang pa lang talaga. Kasi siguro pala ako noon 2 years. Basta 2 years plus pa lang ako. Kaya guys, sa inyo yung sinasabi ko sa inyo ngayon, kung 2 years na kayo, siguro masasabi ko na, kunwari, dahil A plus trader kayo, sabi natin 1 year pa lang kayo, alam ko na dahil nakikinig kayo sa akin, kumbaga may advanced training na kayo, mas mapapabilis kayong matuto. Ako kasi, syempre, iba kasi yung mga mentor ko rin noon, okay naman sila, pero nakukulangan ako sa lalim. Kasi more on sila more on video course lang, walang GC talaga guys. Promise. Hindi ako nag-aabil ng mga sobrang mamahal na. Pero madami akong inabilan. Pero video course lahat. Tapos walang mentorship na katulad nito. Yun.
Kaya nag-trial and error pa rin ako kahit nagkuha ako ng mga course. Kumbaga, ang nakaturo talaga sa akin noon, yung experience talaga. Buti na lang talaga, yun, risk taker ako. Kaya yan, pinag-aralan ko ng malalim. Kumbaga, nag-aral, mas nilaliman ko pa. Paano ba to mag-trade? Paano ba gumagalaw yung market? Dapat makasabay ako dyan. Paano ko malalaman kung magsisell sila? Ano ba yung setup na yan? Mga ganun. Tapos magkano ba yung dapat itaya? Yun, may ano sila guys, may tinatawag sila na entry 1, entry 2. Yun, ang entry 2 nila, yun yung pullback. Parang katulad nito, ito. Kunwari, dito magti-trade sila. Ito, bigyan ko yung example paano sila mag-trade ah. Kunwari, di ba nag-breakout? Pagka breakout niyan, dito nag-trade sila ng entry 1. Nilagay nila sabihin natin 30%. 30% yan out of 100%. Ito yung moves nila, naglagay sila dito ng, dito pala, yan, sorry. Naglagay sila dyan ng 30% ng capital nila. Nag-trade sila dyan, kaya lumipad. Pagkalipad niyan, ang tao naman mag-expect na magbabay na, 'di ba? Magbabay na mga ganun. Pero ang gagawin nila, magpo-pullback 'yan. Yung mga tao na nagki-trade sila na malapit lang yung SL nila, hindi sila naglalagay ng last swing. Kumbaga kunwari ito, 'di ba nakita niyo to green, 'di ba? Yung iba nagti-trade kaagad ng buy, tapos stop loss nila below sa green. Ganyan lang, tight lang yung stop loss nila. Maliit lang. Ganyan. Anong nangyari? Na-liquidate ka. Ito na-liquidate. Na-hit yung stop loss mo. Ganun. Kasi ito lang sa zone lang sila Tapos konti lang. Sa akin, yung strategy natin, last swing. Kung mag-entry ka dyan, yung ano natin, ito. Basta i-compute mo lang. Compute mo lagi yung risk mo. Ganun. Ganun sila guys. Yung entry 1 nila dito, pinasok nila. Alam nyo ba guys kung saan sila nagpapapasok ng entry 2? Dito. Entry 1, pasok. Yan. Kala nila lilipad na, magpo-pullback pa yan. Dito nila pinapasok yung entry 2 nila. Lahat dito. Guys, pasok na yung entry 2 natin. Sabay, boom. Kaya guys, yung tinuturo ko na M at saka W, guys, sobrang effective talaga niyan. Ganyan yung, uh, ganyan yung chart ng mga institutional, paano sila mag-trade. Institutional trading. Yes, ganun. Okay, kaya guys, kayong lagi nasa Zoom, guys, lamang talaga kayo, promise. Yung iba okay lang naman kasi yan, hindi naman sa natin mapilit. Pero guys, pag nagsusum kayo lagi, may mga bago kayo matutunan. O di ba ngayon, kunwari, di ba ngayon nagka-idea na naman kayo kung paano. Pero last time ko pa yan sinasabi, kumbaga nakalimutan nyo lang. Ano kasi yan guys pag-attend kasi yan, kumbaga reminders. Katulad last time, hindi naman last time, kagabi pala, yun, kagabi may nag-PM sa akin, 3. Coach, last time medyo tayo, kasi guys, kumbaga, pinaglaruan sila ng market. Nanalo sila ng paulit-ulit. Kasi nanalo na. Tapos feeling na hindi ko na to kailangan si coach. Parang hindi ko na to kailangan si coach, hindi na ako mag-update sa kanya kasi wala panalo. Magaling na ako Hindi kayo to Sa iba to, sa iba. May ganun kasi guys minsan na ay magaling na ako, siguro hindi ko na muna kailangan si coach. Okay na rin Wala na, hindi ko na kailangan reminders, alam ko naman yan Guys, hindi ganun. Promise. Kahit ako nga ang reminder, alam nyo ba kung anong reminders ko sa sarili ko para maayos ko yung disiplina ko? Zoom. Nagsusum ako para ma-remind ko sarili ko at the same time yung student ko ma-remind ko rin. Di give and take. Ganun kaya nagsusum ako. Pansin nyo, nagsusum ako lagi. Para kumbaga nagtitraining ako guys para ma-remind ko yung sarili ko na ganun. Humble ka lang dapat sa market, anin mo yung market, ganun guys. Yan yung reminders ko. Pero kung kaya nyo kung kaya nyo na i-handle yung sarili nyo, kahit mag-isa lang kayo, okay lang yan. As long na profitable kayo, okay na okay sa akin yun. Pero pag medyo sablay ka pa, yun, kailangan nyo muna magpa-guide. Kasi yun, nanalo siguro ng 8 times, pero sa isang 1 trade lang yun. 1 trade or 2 trades yata. Basta naubos talaga. Kasi syempre, hindi sakto yung, kunwari, 2%, 2%. Ang ginawa, 4%. Sige, ito siguro ngayong week, 4%. Tapos 6%. Yung paiba-iba, hindi ka nagko-compute. Yun. Ang ending, di ba marami kang wins? Ang ending, masusunog ka pa rin.
Ganun guys, promise yan. 100% yan. Ilang beses kong niremind yung sarili ko dyan. Kaya nga ngayon yung trades ko lang, dalawa lang eh. Yung dalawa lang. Dalawang position lang. Buong week na yun, puro naka-hold lang. Ito nga, ito naman, tinitingnan ko to kanina, valid breakout to eh. Valid breakout. Kaso, head and shoulder kasi siya. Hindi kasi ako fan ng head and shoulder guys. Fan ako ng M at saka W. Pero ito, parang M at saka W naman siya. Yan o, yung EuroCAD. Pero itong tunay niyang pattern, ito. Galing dito, kunin ko yan. Ito, yan. Ito siya. Tapos breakout. Sa akin, 70% babagsak to. Yan, 70% babagsak siya. Pero hindi ko lang to tinayan kasi hindi ako fan nito. Ang hinahanap ko kasi M talaga eh. Yan. Pero sa akin, 70%. Gusto ko kasi 90% para mag-trade ako. Kahit, napansin nyo minsan guys, di ba? Kahit mga tama yung mga analysis ko, hindi ko pa lang tinitrade kasi may sinusundan akong strategy. Okay. Ito guys, ito yung hinahanap ko talaga. Una, ang apat, ito, yan. Hindi to head and shoulder, hindi to inverse head and shoulder eh. Ito yung hinahanap ko. Tapos, saan pa ba? Yung mga ganito, yan, yung ka JPY, yan, mga ganito. Basta ito na lang. Ito lagi kong hinahanap sa 4 hour or 1 hour. Basta yung ganito. Yan, ganyan. Ganyang setup. Ang taas ng win rate ko dyan, promise. Ganito. Tapos, alam niyo yung tipong ganito pa, oh. Alam niyo yung tipong yung pagbagsak niya ganito. Yung ganito guys, ha. Yan. As in, pag nakita mo talaga yan, ako. Ito, bigyan kita ng example, ha. Katulad nito. Dapat ganito, ha. Yung alam mo yung tipong pag ganun dapat yung structure niya. Dito sa area na to. Ito yung example niya. Kaya yun, swerte nyo guys, yun, nakaisip ako gumawa ng GC. Kaya pasok lang kayo doon agad, ipapasok ko sa GC natin. Sana yun? Ah, ito pala, sorry. Ito oh, tingnan nyo ah. Ayan oh, ito siya oh, gumaganon-ganon oh. Ayun, nag-break out. Ito na yung katibayan na lilipad na siya. Yan, dito. Yan na. Tapos ito pa yung example, ito pa. Hanap tayo. Saan? Ito hindi ko masabi, valid breakout lang to eh, pero gusto ko sanang ipakita yung ano eh. Ito valid breakout to pero iba yung gusto kong ano. Ito sa 4 hour tingnan natin. Ito pwede sa 4 hour kaso nakukulangan ako. Ito guys oh, ito yung W niyo. 4 hour to ah. Ayan oh. Yan. Tapos 'di ba yung sinabi ko na pag ganun. Ayan oh. Pwede pala sa 4 hour. Sa 4 hour kahit isang leg lang ito lang eh. May FOMO lang dito guys sana dalawang candle to. Isa lang kasi. Pero tingnan niyo lumipad. Ibig sabihin, pag sa 4 hour, okay. Pero pag one leg kasi guys, medyo siguro pass muna ako dyan. Pero okay siya oh. Pasok pa rin sa pro ano natin. Pero hindi muna kahit tama ko dyan, hindi ko gagawin yan. Sa 2 legs ako guys. Hanap tayo. Ito pala. Sa Euro USD natin. Ang daming nasunog dito eh. Ang daming na-fake dyan. Ito oh. Tingnan nyo guys ha. Ito lang eh. Dito kasi ako nag-entry din eh. Tayo. Doon ko pinasok pero hindi ko pala to in-entry. Inano ko pala to sa inyo na signal last time, di ba? Last time nalala nyo yun. Ito. Yan. Dito ako nag-entry sa one leg. Kaya next time di ko na talaga ulitin yung one leg. Pero syempre, ah na-survive naman yun kasi yung stop loss natin below. Below ng last swing. Ito. Huntik lang. Grabe yung psychology dyan guys. Promise. Ito. Galing dito. Pinat ko. Ito. Akala ko okay na to. Tapos nag-W yun pala. Hindi ko na ulitin to yung one leg. Dapat two legs. Pero ganito guys.
Ah, pag one leg lang na maliit na candle, i-disregard nyo yan. Pero pag malaki na, ito na yan. Parang ganito pala yung tunay niya. Oh. Ito pala yan. Yan, dito. Tapos, lumipad siya dyan. Tapos ito na. Two legs. Sa akin, itong candle na to na sobrang laki, okay na sa akin yan. At kahit one lang yan na candle, pero solid naman. Equivalent na yan, parang two legs na yan. Parang ganito pala yung pagkaka-W niya dapat. Hindi yung ganito. Hindi yung ganito, yan. Hindi yung ganito. Hindi yung ganito kasi one leg lang to eh. Ito, pwede na to sa two legs guys kasi sobrang laki ng candle na yan. Kaya kung titingnan mo yun maigi, pag nasundan mo yan, yan ito. Pinasa ko rin to guys, pinasa ko rin to sa ano natin sa GC natin sa ano winning trades. Sa winning trades natin para at least may reminders. Yan. Tapos ang gagawin mo diyan, ito 'yun. Ito yung iba-box mo. Yan. Tapos stop loss mo diyan dapat below. Kunwari dito ka magi-entry sa ano sa imbalance. Kunwari magi-entry ka. Ito yung stop loss mo. Nagpasan mo lang ng konti. Okay, tapos lumipad siya hanggang dito sa imbalance. Ito dapat yung ano, hindi niya inabot, pero imbalance, tapos 1:2. Bahala na kayo dun. Basta lumipad siya. Yun. Kaya sa akin, one leg, hindi sa akin pabor to. Lalo na pag 1 hour time frame. Sa 4 hour kasi gumagana, pero hindi ko rin siya ibabalid para at least hindi ako malito. Pero sa 1 hour, pag may nakita akong malaking candle, yan, pwede na. Pwede ko nang i-two legs to kahit isang candle. Basta malaki basta malaki. Ito yung pinakaiba niya. Coach, anong pinakaiba ng candle nila? Ito, yung ganito kaliit at saka ganito kalaki. Yan. Okay. Saan pa ba? Ito. Yan, ito. Ito, tama. Sakto. Tiyari siya 4 hour. Ayun, ito. Tama. Guys, 4 hour to 4 hour. Ito naman yun. Ito, W. Yun, W. Tapos, ito. Nakita nyo. Tingnan nyo to guys ito. Tingnan nyo to sa 1 hour kung pasok ba sa ganito. Sa ganitong setup natin. Yung pag ganon-ganon. Tingnan natin sa 1 hour. Sana yun. Ito. Ayun guys, pasok guys. Pasok sa 1 hour. Ayan oh. Yung pag ganon-ganon nyo. Yan, pasok sa akin to. Okay. Actually guys, dito guys sa 1 hour may confirmation din siya. Pero medyo hindi ko papansinin yan kasi mas malaki sa 4 hour eh. Pero dito may confirmation siya. Ito, valid breakout At least 2 candles pataas, 1 leg, 2 legs, 2 candles ulit. 2 candles ulit yung pag-breakout. Pasok talaga guys. Pero kasi maganda siya tingnan sa 4 hour time frame. Ito sa 4 hour time frame. Ito, yan. Tapos sabihin natin na na ganito siya sa 1 hour time frame. Pero kung titingnan mo maigi, ito yun ito yung pagpat niya guys galing dito, yan 2 candles, okay, pasok. Ito yung recent na candle, ito, yan. Ito dapat i-break niya. Ito yung BIC natin. Ito. Last candle bago bumagsak. Yan. Last candle. Tapos yung nag-breakout, ito. 1, 2. Ito, bearish candle to 1, 2. Pasok. Yan. Entry ka dyan. Stop loss mo dito. Tapos TP mo. Bahala ka na dyan kung saan. O sige, gamitin natin yung strategy natin na ganito. Na tinuro ni coach. Ito, yung sinasabi ko kanina, ito. Yan. Kunin mo to, yung baba, papunta sa taas, tapos iganito mo. Yun, pasok. Ayan guys, Yun. Ilan tayo, Siyam? O, di ba nakita nyo, pasok na naman sa kriteria natin. Kaya, ito lang guys,
wala kang choice. Ito lang talaga yung setup na aabangan mo. Wala pang bearish guys. Puro ano lang to. Puro buy muna. Hinahanap ko muna yung mga setup natin sa bearish. Pero ganitong pattern din. Babaliktarin nyo lang. Ang sekreto paano magbaliktad. Ito. Ito guys oh. Click nyo to. Ito click nyo to. Pag click nyo yan. Invert scale. Boom. Ayan na. Coach, paano yung bearish setup natin? Parang ganito na yung tsura niya. Hanap kayo ng M. Tapos hanap kayo ng pag ganun. Baliktad lang guys. Ganun lang. Pero may kinalaman pa rin to guys. Continuation pattern to. Ito yung continuation pattern. Kumbaga, ito yung turo ko last time na continuation pattern. Hindi to guys another strategy ah. Kumbaga, in-explain ko lang siya ng mas maayos pa para mas malinaw. Same pa rin to guys sa ganito oh. Yung 1, 2, 3, 4. Nagkataon lang na meron lang dito ng ano. Yan. Hindi ko, ang 1, 2, 3, 4 kasi ito lang yung, kumbaga, isang explanation to na same pa rin. Para at least mas maliwanag. Yun, ganun lang. Ito, pag bearish naman, hanap ka ng M. Yan. Tapos hanap ka ng ganito. Pag bullish naman, ganyan lang. Pasok pa rin siya guys sa ano natin. Tapos, iba naman yung ano, yung reversal natin. Alam niyo na ba, M at saka W. Ito naman yung ganun. Yan. Ito rin, pasok din pala. Sorry. Ayan o. Diba dito magbabay ka. Hanap ka dyan ng buy. Yan. Tapos ganun. O diba same lang. Diba pwede ka mag-counter trend dito. Tapos dito pwede ka mag-buy ulit. Mag-sell na. Dito magbabay ka. Tapos dito pwede ka mag-sell. Same lang guys. Same lang. Ganun. Ganito lang guys yung hinahanap ko talaga lagi.